Celine's POV. Baby, bigla ko napalingon. Anong nangyari sa mukha kang hinabol ng 10 aso? Tanong ko sa asawa. Hingal-hingal kasi to. Pero nasa mukha ni Draco matinding kasiyahan. Nasa malaking sala naman ako habang nilalarong anak namin. I have good news. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hinawakan itong magkabilaan kong pisngi. Natagpuan ng Kuya Romeo mo, ang kaibigan ko. Biglang napaawang ang labi ko. Halos nanginig ang mga kamay ko. Hindi ka nagbibiro? Nanubig ang mga mata ko. Umiling ito. Sa isang probinsya sila nakatira. Kasamang fiancé nitong si Rita. Bigla ko napaluha. Kailan na natin sila mapuntahan? Tarantang wika ko. Tumango ito. Yes, baby. Gagamitin natin yung helicopter para mabilis tayong makarating doon. Nilingon ko ang dalawang yaya. Kayo na munang bahala kay Gray. Opo, Ma'am Princess. Kabado ako habang sakay ng helicopter. Hawak-hawak ng asawa kong kamay ko. Mula sa itaas, kitang-kitang matatayog na puno. Napalunok ako na makababa kami ng helicopter. Hintayin mo lang muna kami dito, wika ng asawa ko sa driver. Magkahawak kaming tinunto ng maliit na daan. Halos kakahuyan at puno ang nasa paligid. Malayo to sa kabahayan. Paitaas din ang nilalakaran namin. Malayo pa ba tayo, asawa ko? Tanong ko. Malapit na, baby. Are you afraid? Umiling ako. Pinunasan kong luha sa mga mata ko. Ang sakit ng kasin na gawa to ng kuya ko. Nagpapakahirap siya dito. Halos napakalayo nito sa bayan. Wala ring mga bahay sa dinaraanan natin. Niyakap ako ni Draco. Dahil yata sa ayaw niya matagpuan mo siya, kaya mas pinili niyang lugar nito. Pero dahil isa kang Rivas, walang imposible sa mga tauhan niyo. Minuto ang lumipas nang matanaw namin ng may kalakihang bahay. Gawa sa kahoy ang bahay. May malawak din namang bakura na napapaligiran ng mga halaman. Nilibot ko ang paningin. Sa magkabilaan ng bahay, may mga pananim, iba't ibang gulayin. May ilang manok din na nagpapalakad-lakad sa bakuran. May mga sisiw din. Muli ako napaluha, napakasimple pero maganda naman. Tahimik at masarap ang simoy ng hangin. Hindi ko lang matanggap na tuluyan ako nitong kinalimutan at iniwan ang pagkarivas nito. Ang lalong masakit sa akin, hinima lang ako nito binigyan ng pagkakataong makausap to. Napalingon ako sa asawa. Pinisil itong palad ko. Kumabog na malakas ang dibdib ko nang papalapit kami sa bakuran. Tao po, wika ng asawa ko. Wala yatang tao. Kinakabahang wika ko sa asawa, ngunit isang boses ang biglang nagsalita. Sino yan? Lalong lumakas ang kabog sa dibdib ko. Kahit matagal ko na itong hindi nakita, familiar pa rin sa akin ang boses nito. Si Ate Rita, nanunubig ang mga mata ko habang hinihintay itong lumabas. At ganun na lang ang katuwaan ko nang makita siya. Nakakunot ang noo nito, mukhang hindi ako nito nakikilala. Nakagat kong ibabang labi ng tumamang mga mata ko sa tiyan nito. Buntis na ito. Humakbang ang mga paa ko, labis akong nanginginig. Sino sila? Ate Rita. Ako to, si Celine. Naluluhang wika ko sa kaibigan. Ganun na lang ang pagkagulat na rumihistro sa mukha nito, hanggang sa pumatak ang luha sa mga mata nito. Mabilis itong lumapit sa akin. Tinakbo ko naman ang pagitan namin at mahigpit na itong niyakap. Oh God, Celine! Umiiyak nito. Ako nga, Ate Rita! Pareho na kaming nagiiyakan hanggang sa hawakan itong mukha ko. Ang laki na pinagbago mo. Halos hindi kita makilala. Ikaw rin naman, lalo kang gumanda. Wika ko dito. Napangiti naman ito, sabay pa kami nagpunas ng luha. Nabanggit sa akin ng Kuya Romeo mo ang lahat na naranasan mo sa Maynila. Sorry Celine, wala ako sa tabi mo noong nagdaranas kang. Bigla akong umiling, napasingot ako. Ayos lang Ate Rita, ikaw naman ang tumulong sa akin noong nasa poder pa ako nila inay. Lumungkot biglang mukha nito. Alam ko na rin ang totoo. Napatawad ko na sila, alam ko naman ang ibig ipahiwatig nito. Malaki man ang pinagbago ng itsura mo Celine, pero yung puso mo walang nagbago. Ikaw pa rin ang kaibigan kong napakabait at lambot ng puso. Napaluha to. Sa dami ng karanasan mo noong bata ka pa, hindi ka malang nagkimkim ng galit o gumanti man lang. Napakabait mo, alam mo ba yon? Nakagat ko ang ibabang labi ng manginig iyon. Masakit man para sa akin na malamang nagpapahirap sa'yo nung bata ka pa ay magulang ng nobyo ko. Pero wala akong magawa kundi ang patawarin din naman sila. Dahil silang mga magulang ng fiancé ko, tumango ako dito. Pinatawad ko na sila Ate Rita. Naging gano'n lang naman sila dahil akala nila namatay ang anak nila.
Ito naman ang napatango-tango. Labi silang nagsisisi-silin nang malaman nilang buhay ang anak nila. Hindi nila magawang maging masaya at alam nila na nakagawa sila ng malaking kasalanan sa pamilya mo. Napaluha ako. Wala na rin naman tayong magagawa sa bagay na yon, kundi ang magpatawad na lang. Nang bigla itong mapalingon, bigla ko namang nasundan ng tinitingnan nito. Kuya Romeo! Umiwas to ng tingin sa akin. Katabi ito ng asawa ko. Nanginig ang katawan ko na napahakbang palapit dito. Kuya! Naiyak na sambit ko. Yumuko ito. Narinig ko naman na tinawag ni Ate Rita ang asawa ko. Marahil alam ng mga to na kailangan naming mag-usap ng magkapatid. Tumalikod to sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pa pumunta? Bakit mo pa ako hinanap? Malamig na sunod-sunod ditong tanong, napahikbi ako. Hanggang sa yakapin ko tumula sa likuran. Huwag ka namang ganyan, kuya. Sunod-sunod ako napahikbi. Pansin kong paninigas nito. Magkapatid tayo. Kailanman hindi kita itinakwil. Kahit nalaman kong hindi kita tunay na kapatid, hindi nagbagong pagtingin ko sa'yo, kuya. Ikaw pa rin ang kapatid ko. Ang kuya ko na laging nandyan para protektahan ako. Umiiyak na wika ko. Pansin kong pagpunas nito ng luha. Bumalik ka na, kuya. Huwag mo naman akong tiisin ng ganito. Huwag mo naman akong itakwil ng tuluyan. Ang sakit-sakit sa dibdib. Alam mo ba yon? Kumigpit ang pagkakayakap ko dito. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin noong iniwan mo ko mag-isa. Halos bumagsak ako, kuya. Noong mga panahon na yon, gusto kong sumuko. Pero dahil nangako ako kay grandma, kahit na mahina ako, pinilit kong maging matatag. Ang sakit, kuya, dahil kahit na alam kong hindi ko kakayanin ang mamahala ng kumpanya, nagpumilit ako. Pero para akong mamamatay sa kakaiyak, umasa ako na babalik ka. Hindi mo ko iiwan ng tuluyan. Na hindi mo iiwan sa akin ang malaking responsibility ng mga Rivas. Na hindi mo kakayanin na nahihirapan ako. Umiiyak ako habang nagsasalita, pero sa kabila ng hindi mo pagpapakita sa akin. Hindi kita sinukuan, kuya. Pinahanap pa rin kita dahil hindi ko kakayanin kung tuluyan mo kaming kakalimutan. Huwag mo naman tong gawin kila mommy at daddy, lalo na kay grandma. Hindi mo alam kung gaano nasaktan si grandma sa pagtatapat mo sa buong media. Labi siyang humingi ng tawad sa iyo, kuya. Paulit-ulit yung sinasabi kung gaano kanya kamahal. Nakiusap pa siya sa akin na huwag kitang hayaang umalis sa poder ng mga Rivas. Ramdam kong pagtaas-baba ng dibdib nito. Sumisinghot na rin ito. Bumalik ka na, kuya, please. Ayaw mo naman siguro nakikitang nalulungkot ngayon ang mommy at daddy natin, lalo na si grandma, hindi ba? Naiyak na pakiusap ko sa kapatid. Alam ko na nasasaktan sila sa paglayo mong ito. Sinubsob ko mukha ko sa likuran nito. Mahal na mahal kita, kuya. Wala na akong ibang kapatid. Ikaw lang, huwag mo naman itong gawin sa akin. Bumalik ka na. Isama mo si Ate Rita at ang inay at ang itay. Ramdam kong pangingig nito. Hanggang sa unti-unti itong humarap sa akin. Pulang-pulang mga mata nito. Marahil sa pag-iyak nito. Patawad, princess, kung tiniis kita, kung hinayaan kita na hawakan ang malaking kumpanya, kung iniwan. Pinunasan itong luha sa mga mata ko. Sobra akong nahihiya dahil ang totoong mga magulang ko ang nagpahirap sa'yo. Sila rin ang dahilan kung bakit lumaki kang nagpalaboy-laboy sa kalsada at halos nawala ka pa sa katinuan. Sila rin ang dahilan kung bakit nawalan ka ng mga magulang. Namuong luha sa mga mata nito, mabilis akong umiling. Matagal na yun, kuya. Napatawad ko na sila inay at itay. Ang mahalaga yung ngayon. Gusto ko magkaayos na tayo, magkapatawaran sa isa't isa. Nahirapan tong lumunok. Bakit bang bait mo, ha? Gumaralgal ang boses ni Romeo. Bigla ko naman tong niyakap. Ito ang binigay sa akin ng Panginoon, kuya. Ang pusong magpatawad at hindi nagtatanim ng sama ng loob o galit kahit kanino. Naramdaman ko ang paghigpit ng yakap nito sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, bunso. Nasasaktan pa rin kasi ako na mag-isa ka na lang ngayon. Dahil sa kagagawa ng totoong mga magulang ko. Samantalang ako, matagal man nila akong hindi nakasama. Makakabawi pa sila at nabubuhay pa sila ngayon. Hindi katulad mo, wala na sila mommy at daddy. Hindi na sila makakabawi pa sa'yo. Hindi mo man lang sila nasilayan. I'm so sorry, princess ko. Ramdam kong bigat na nararamdaman ito. Tiningala ko ito. Nandyan ka naman, kuya. Alam mo bang magiging masaya sila mommy at daddy kung babalik ka na sa atin? Kasi pwede mo namang punan ang pagkukulang nila sa akin, hindi ba? Kasi kapatid naman kita. Isa ka pa ring Rivas, kuya. Ang mga magulang kong nag-alaga at nagpalaki sa'yo.
Walang makakapagpabago noon, kuya. Mananatili kang Rivas. Hinaplos nitong mukha ko. Talaga bang matatanggap mo pa rin si kuya? Kuya naman, tanggap na tanggap kita. Ikaw lang ang kuya ko. At si Ate Rita lang ang ate ko. Kaya bumalik ka na sa atin please. Naghihintay ng mga tauhan mo sa'yo. Napanguso ako, ngumitito ng bahagya. Yung kumpanya mo, pinangalan niya ni Grandma sa'yo. Wala tong napatitig sa akin. Hindi makapaniwala, tumango naman ako sa kapatid. Maraming iniwan si Grandma, kuya. Kaya hindi ka pwedeng hindi bumalik ng Maynila. At walang mag-aasikaso sa mga negosyo mo. Lahat nakapanghalan niya sa'yo. Napalunok ito. Ibig sabihin, makakapiling ko pa rin ang opisina ko? Para itong batang napapaiyak, muli ko tong niyakap. Opo kuya, sa'yo naman talaga yon. Kaya bumalik ka na. Miss na miss ka na ng opisina mo at mga empleyado mo. Pati yung mga mansyon na nakapangalan sa'yo. Kaya dapat damihan natin ng lahi para may tumira sa mga mansyon. Napangiti itong bigla. Kailan ka pa naging pilya ha? Sabay singot nito. Nagpunas din ito ng luhang natira sa gilid ng mga mata nito. Simula nang makilala kong asawa ko, sabay lingon sa bahay. Nakatunghay pala to sa amin, ganon din si Ate Rita. Kung hindi ka lang kapatid ng asawa ko, talagang pagseselosan kita, Romeo. Asawa ko, gulat na wika ko sa asawa. Napakaseloso talaga, pati kapatid ko. Oo nga wika naman ni Ate Rita, nalalaki ang mga mata ko sa mga to. Napakalastuliya ko ng yakap kay kuya. Natawa naman ang kapatid ko. Ang higpit ng yakap, hirit pa ng asawa ko. Pagkalapit nito, kinurot ko to sa tagiliran. Kunwari naman tong umiwi. Ngunit nakangiti ang mga mata. Puro kayo kalokohan, wika ni kuya. Niyakap naman ito si Ate Rita. Binigyan pa ng halik sa gilid ng ulo. Sana kambal ang anak mo, Ate Rita. Nakangiting wika ko. Nakayakap na rin ako sa asawa kong seloso. Sana nga si Lynn para maraming kalarong anak mo. At sana mabuntis ka na ulit. Biglang panunokso nito na mula naman ang mukha ko. Sigurado yan, singit ng asawa ko, nag-appear pa talagang dalawang lalaki. Ngunit sumeryoso din ang tingin na kuya ko. Kinuha nitong kamay ko ni kinasama ng tingin ng asawa ko. Sarap talagang batukan, napakaseloso. Hihiramin ko muna ang kapatid ko. Pupunta lang kami sa bahay nila inay at itay. Diyan lang sa kabila, sabay turo nito, humaba lang ang uso ng asawa ko na ikinatawa namin ni Ate Rita. Kinakabahan ako kuya, pag-amin ko sa kapatid. Naalala ko kasi kung paano manakit ang mga to sa akin noon. At ang asawa ko naman hindi talaga pumayag na may iwan. Hawak nitong kamay ko habang nasa kaliwa kong kapatid ko. Hinaplos itong buhok ko. Nagbago na sila bunso. Napalunok ako nang makitang simpleng bahay. Gawa din yun sa kahoy. May maliit din na bakuran. Kumabog ang dibdib ko na makitang isang ginang na nakaupo habang naghihiwa ng gulayin. Uminit ang mga mata ko. Ang tanda na ni inay. Ina, pagtawag ni kuya, napahinto naman ako. Napalingon ako sa asawa nang yakapin ako nito. Are you okay? Naso yung tanong ni Draco habang nakatitig sa mga mata ko. Tumango na lang ako kahit ang totoo, labis akong kinakabahan. Hindi ko kasi alam kung hindi na ba sila katulad ng dati. Napalingon ako nang makarinig ng hikbi. Nakatingin na sa akin si inay. Umiiyak ito habang nakatitig sa akin. Naaawa ako na panaiiyak lang nito hanggang sa mauwi sa haguluhol. Sa nanginginig na katawan, sinikap kong lapitan ito. Lumayo naman ng konti si kuya. Inay, mahinang pagtawag ko. Bigla tong napaluhod nang siyang kinasinghap ko. Patawad, hikping wika nito. Bumigat ang pakiramdam ko. Umagos ang luha sa mga mata ko. Pilit ko tong pinapatayo ngunit ayaw nito. Kaya naman lumuhod ako at niyakap to. Patawarin mo kami, kasalanan namin kung bakit namatay ang mga magulang mo anak. Patawad kung pinagmalupitan ka namin. Sunod-sunod tong napahaguluhol. Napahagulhol ako sa tindi ng awa si inay. Kalimutan na po natin yan inay. Ngunit umiling-iling ito. Hindi kami karapat-dapat na patawarin anak. Sana hindi ka na lang pumunta rito. Hindi kami nararapat patawarin. Nanginginig ang labi ko. Huwag niyo pong sabihin niya inay. Naiyak na wika ako. Ngunit umiyak lang ito ng umiyak. Niyakap ko na lang ito ng mahigpit. Pinapatawad ko na po kayo ni itay. Kalimutan na po natin ang lahat na nakaraan. Pakiusap ko. Lalo itong napahaguluhol. Hanggang sa naramdaman ko ang pagyakap nito sa akin. Napakabait mo sa kabila ng mga naranasan mo sa buhay. Hindi ka nagtanim ng galit. Pwede mo naman kaming paghigantihan ng itay. Bigla kong napailing. Hindi ko po gagawin yon. Sa kabila ng pagmamalupit nyo sa akin, binuhay nyo pa rin ako. Napaluha ako. Lalo itong napaiyak at napayuko.
Hindi mo nakitang totoong mga magulang mo, anak, nang dahil sa amin. Samantalang anak namin, buhay na buhay pala. Napahikbito ng malakas. Pero ang ginanti namin sa mga magulang mo, umiling-iling ito. Ramdam kong bigat ng nararamdaman nito. Kalimutan na po natin yon. Tama na po. Pakiusap ko, naghahabol na kasi ang paghinga nito sa kakaiyak. Doon ito tumingin sa mga mata ko. Hinawakan ang mukha ko. Patawad kung naging masama kami sa iyo, anak. Patawad kung ginamit ka namin para magiganti. Muli itong napahikbi. Hindi mo dapat yung naranasan. Mas lalong hindi dapat naranasan ng mga magulang mo ang pagkamatay nila. Hindi ko alam. Umiling-iling ito. Sunod-sunod ako napasigok. Hindi ko alam na buhay ang anak namin. Hindi ko alam na maayos ang kalagayan niya. Hindi ko alam na pinalaki pala siya ng maayos ng mga magulang mo. Hindi ko alam. Patawad, patawad. Yukong-yuko ito. Napalingon na ako sa kapatid. Hilam na rin ito ng luha. Humingi na ako ng saklolo dito upang mapahinto si inay sa kakaiyak. Lumapit naman ito sa amin. Tama na, ina. Pinatawad na tayo ni Princess. Hinaplos-haplos itong likuran ni inay. Ngunit niyakap ako ni inay. Tahimik lang itong umiiyak. Hindi tuloy maampat ang luha sa mga mata ko. Ramdam ko kasi ang matinding pagsisisi nito. Kung mamarapatin mo, anak, hayaan mo makabawi ako sa'yo. Matatanggap mo pa ba ako bilang inay mo? Namungay ang mga mata ko. Oo naman po, inay. Lalitong napaluha. Babawi ako sa'yo, ha? Ang mga bagay na hindi nagawa sa'yo ng totoong mga magulang mo. Gagawin ko ngayon para sa'yo, anak. Para makabawi man lang ako sa totoong mga magulang mo. Kung hindi ka nila naalagaan ng dahil sa amin, ngayon gagawin ko lahat para sa'yo. Maipadama ko lang ang pagiging isang ina. Patawad, anak, kung imbis na pagmamahal at pag-alagang dapat nadama mo sa piling namin. Hindi pawang pasakit. Bigyan mo ko ng pagkakataong maitamang mga pagkakamali ko bilang isang magulang. Sunod-sunod akong napatango habang umaagos ang luha sa mga mata ko. Hinalikan itong noo ko. Lalo ko napaiyak. Patawad, patawad. Naramdaman kong pagtayo ni kuya. Itay, bigla ko napahinto, kumalas sa pagkakayakap kay inay. Tumayo naman si inay at nilapitan si itay. Gulat na gulat ang reaksyon nito. Silin? Sa nanginginig na wika ni inay kay itay. Biglang nabitawan ni itay ang mga gulay na sa basket. Bigla itong napayuko. Kitang-kita kong pagdaloy ng luha sa mga mata nito. Itay, napakurap ako nang lumuhod din ito at yukong-yuko ang ulo. Lahat yata kami nagsisiiyakan na eh. Akmang lalapitan ko ito nang bigla itong magsalita. Huwag mo kong lapitan. Hindi ako karapat-dapat na tawaging itay. Isa akong mamamatay tao. Kasalanan ko kung bakit namatay ang mga magulang mo. Pinagmalupitan ka namin. Halos patayin na sa sobrang pananakit namin sa'yo. Tinapon ka namin at tinayaang mapahamak. Hindi mo ito dapat nararanasan. Napahagulhul ako. Magang-magana ang mga mata ko. Handa akong makulong ulit kahit na habang buhay pa. Dapat lang yun sa akin dahil ako may kasalanan kung bakit namatay ang mga magulang mo at kung bakit nagdurusa ka na dapat ay hindi mo naranasan. Pero pakiusap ko lang sa'yo, huwag mo na sanang idamay pang asawa ko. Naitakip kong mga kamay ko sa tindi ng pag-iyak ko. Nararamdaman kong pagyakap ng asawa ko sa akin. Niyakap naman ni inay si itay. Tahimik na lumuluhang kuya ko sa isang tabi. Dahan-dahan akong lumapit kay itay. Itay, pinapatawad ko na po kayo. Kalimutan na po natin ang lahat. Nagawa niyo lang yon dahil na rin po sa kagagawa ng mga magulang ko. Ang kailangan po nating gawin ay magpatawaran po tayo at magsimula sa bagong buhay. Nanatili tong nakayuko at lumuluha. Hindi ako nakatiis, niyakap ko to. Lalong yumugyog ang balikat nito. Bakit ba ang bait mong bata ka ha? Sa kabila ng mga nagawa namin sa'yo. Naramdaman kong pagyakap nito sa akin. Sabihin mo lang anak ko anong dapat kong gawin. Lahat-lahat gagawin ni itay. Makabawi lang kami sa'yo. Umiling ako. Sapat na pong maging maayos po tayong lahat at may isama kayo ni kuya. Sa Maynila, tinulungan ko itong makatayo. Nagulat ako at nangyakapin ako ng mga tonang sabay hanggang sa sumunod ang kuya Romeo. Babawi sila sa bunso, hindi ba ina, itay? Wika ni kuya. Sabay namang napatango ang inay at itay. Isang salo-salong inihanda ni inay. Ginataang gabi na may silit nilagyan ng isdang pinirito. May kamoting kahoy na talaga namang napakasarap. May inihaw ni isda, talbos ng kamote, okra, talong. May sausawan din na talagang napapawaw ka sa anghang. Natawa pa nga ako't napaubo ang asawa ko sa unang tikim nito. May niluto ding inadobong manok ang ate Rita ko. May sinabawan din at lechon. Nilechon lang naman ng kuya ko yung isang buong manok. Kahit napakasimple ng inihanda ng mga to.
Sarap na sarap ang bawat isa sa amin. Kahit ang asawa ko na hindi naman talaga sanay sa ganong ulam, sarap na sarap din at tuwang-tuwa pa. Ganon din ang kuya ko. Nakakamangha talagang dalawang lalaki na ito. Kayang sumabak sa kahirapan. Kahit na lumaking marangyang pamumuhay. Ang swerte talaga namin ni Ate Rita. Nang araw din yon, niligpit na mga tong mga gamit na dadalhin sa Maynila. Excited na ako, Celine. Magkakasama na tayo ulit. Tinutulungan ko itong mag-empake. Medyo nahirapan ito at malaki ng tiyan nito. Ako rin, Ate Rita. Nagulat ako na maibulong ito sa akin. Alam mo ba ang hilig ng kuya mo? Kahit buntis ako, inaararo ako. Biglang numulang mukha ko. Palibasa ng buntis ako, wala sa tabi ang asawa ko. Hindi ba masakit? At kaya pa ba? Nalalaki ang mga mata ko. Bigla naman tong natawa. Hindi at saka sobrang galing ng kuya mo kung ano-anong style na lang. Bigla ko natakpan ang bibig nito. Tawang-tawa naman ito. Kapag buntis ka na, siguradong uungot pa rin ng asawa mo. Napalunok ako. Kung gaano pala kahilig ang asawa ko, ganon din palang kapatid ko. Mga lalaki nga naman. Sabay-sabay kaming tumungo kung nasa naghihintay ang helicopter nang bigla ko makaramdam ng pagkahilo. Baby, are you okay? Nasa mga mata ni Dracong pag-aalala. Pinulupot din itong braso sa bewang ko. Oo, medyo inaantok lang ako. Hinalikan ako nito sa gilid ng ulo. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.